Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin kung paano kuhanin ang simple interest at kung paano rin computein ang future at maturity value. Without further ado, let's get this lesson started. Pag sinabi nating interest, ito yung amount na kapalit ng privilege sa paggamit ng isang pera. Kung ikaw ay nanghiram ng pera para sa bangko dahil meron kang pagkakagastusan, magbabayad ka ng interest bilang kapalit dun sa privilege ng pag-borrow ng money galing sa kanila. O kaya naman, kung ikaw naman ay nag-invest or ikaw ay nag-deposit sa isang bangko, binibigyan mo ng karapatan yung bangko na gamitin yung pera mo at in return, babayaran ka nila ng interest. So basically, ito lang talaga yung return of the privilege for using the money. Pag sinabing principal, ito yung pera na either hiniram mo or dineposit mo sa isang bangko or ininvest mo. At yung rate, ito naman yung ginagamit na percent kung paano natin mako-compute yung interest ng isang principal. So basically, if ang interest natin ay good for 1 year lang or less than a year, simple interest yung ginagamit. Pag more than a year, ibang kind of interest na yung ating pag-uusapan. So dito, lahat ng magiging example natin is just good for a maximum of 1 year at kino-compute ang simple interest using this formula. I equals PRT. Kung saan, ang I natin dito ay yung interest, ang principal natin ay P, tapos yung rate ay yung R. So kung mapapansin nyo, yung T, it stands for time, kung ilang taon mo hihiramin yung pera or ilang taon mo ide-deposit yung pera. At dapat yung rate at time pareho sila ng period. For example, yung rate natin ay per month. Dapat yung time mo in months din. O kaya naman kung yung rate natin ay annually or per year, dapat yung time natin ay in years din. Kapag hindi sila magkapareho ng expression ng period, yung isa per year, tapos yung time ay months, kailangan mag-adjust yung time para pareho silang maging per year. Later, you will understand this further pag nandun na tayo sa example. Future or maturity value, ito naman yung kabuuan ng pera pag pinagsama na yung principal tsaka yung interest. Kung ang pinag-uusapan natin ay loan, ibig sabihin humiram ka ng pera, ang dapat na ibayad mo dun sa bangko or dun sa pinaghiraman mo ay yung original na pera, yung principal, plus yung interest. At ang tawag dun ay maturity value. On the other hand, kung ikaw naman ay nag-invest o kaya ay nag-deposit sa bangko, ang ma-earn mo dapat ay pinag-combine na interest tsaka yung original na pera, amount ng pera na dineposit mo. At ang tawag doon ay future value. So regardless kung ano man yung pinag-uusapan natin, either maturity or future value, we will represent it as capital letter A. At ang A ay kino-compute just by adding the principal and the interest earned. Let's have this example para mas maintindihan natin. Suppose, Ami borrowed 75,000 pesos sa isang bank, tapos ang simple interest niya ay 5% per annum. Ibig sabihin ng annum is year. Per year yung kanyang rate. At babayaran niya yun for 7 months. So ito yung sinasabi ko kanina na dapat yung rate at yung months ay magkapareho ng unit or magkapareho ng period. So dito, pagdating natin sa letter A, calculate the simple interest, we know that the interest is just the product of principal, rate, and time. Yung principal natin dito ay yung original money na hiniram niya. That is amounting to 75,000. Yung rate dito, again, pareho lang yan. This is 0.05. Saan nakuha to? Recall that this 5% ay pwede nating gawing decimal. This is 0.05. Tapos, eto na yung 7 months, kailangan natin siyang i-adjust gawing years. So, ang gagawin natin ay pa-fraction
nasa taas yung 7, tapos nasa baba yung 12. Ang ibig sabihin nito, sa isang buong taon na 12 months, 7 lang yung ating i-credit kasi yun lang yung nandito sa ating situation. 7 months niya daw babayaran. So, ipag-multiply mo lang. Meron tayong 75,000. I-multiply natin sa 0.05. Tapos, i-multiply natin sa fraction na 7/12. Ang sagot natin ay 2,187.50. Ang ibig sabihin nito, ito lang yung interest na ipapatong dun sa 75,000 bilang kapalit ng privilege ni Ami na makahiram ng ganitong kalaking pera sa isang bangko. So the unit of this is pesos. So therefore, the interest is 2,187.50 pesos. Next, we go to letter B. Dito naman, ano yung maturity value ng pera na hiniram ni Ami after 7 months? So again, maturity value is just A, capital A, and that is the sum of the principal amount plus the interest. So ang principal amount natin is 75,000, and then our interest is 2,187.50. So, i-add lang natin yan. At ang sagot natin ay 77,187.50 and the unit of that is pesos. So, therefore, for letter B, the maturity value of Ami's loan is 77,187.50. Next, we go to example number 2. Dito naman, kung kanina ay naghiram ng pera si Ami, dito naman nag-deposit si Joseph ng pera niya sa bangko. Nag-deposit siya ng 4,000, tapos ang kanyang rate ay 3%. Simple interest lang yan, tapos per month. Okay, nakalagay dito per month yung 3%. So, ang tinatanong, after 6 months. So, kung mapapansin natin, yung rate natin ay per month, tapos yung ating time ay month din. So, pareho siya ng expression ng period. So, there is no need for us to use a certain fraction pag nandito na tayo sa ating interest. Kumbaga, direct substitution na. Wala nang fraction na involved. Nagkakaroon lang na fraction na involved kung hindi pareho yung kanilang expression ng period. So, unang tanong, what is the interest na ma-earn ni Joseph? So, of course, meron tayong principal amount na 4,000. Tapos, ang rate nun ay 3%. This is 0.03. At yung time niya, hindi na natin lalagyan ng fraction kasi nga pareho yung kanilang expression of period. So this is just 6 kasi 6 months. And then, multiply mo lang. 4,000 times 0.03 times 6, we have 720. Ito yung ine-expect ngayon ni Joseph na kikitain ng pera niya dun sa deposit niya sa Bank ABC. So therefore, the interest is 720 pesos. And since we're talking about investment here or deposit of money, future value yung magiging interpretation ng A natin. That is just the sum of principal and the interest. The principal is 4,000 plus 720, we have 4,720. So by the end of 6 months, ang future value ng deposit ni Joseph is 4,720 pesos.
So that's it kung paano tayo mag-solve ng simple interest given a certain principal, rate, and time. Thank you for watching and see you on the next video.